Pasok po. Hi, Si Doc. Sino kasama? Magaling to, magaling to, magaling to. Hi, Doc. Hi, Don! Kamusta? Oo nga. Thank you so much! Ganda, magka-color tayo today. Nag-usap ba kayo? Yes, It's a actually. celebration. Ito, makilala ko muna ulit, kahit nakilalang-kilala nyo na siya, si Dr. Mariglo Vicente. Ayan, at ang ating pag-uusapan ngayon, bagay na bagay nga sa atin, hindi ko alam kung sinadya nila. Ito ang topic natin ngayon. Very timely. Oo, Ano ba yung topic? Dahil ito ay tungkol sa pagpupuyat. Yes. Dahil lahat tayo ay puyat. Pero hindi dahil sa ibang bagay, kung hindi pagpupuyat dahil sa internet. Yun. Maraming guilty dyan, lalo na yung mga kabataan. Ano? Pero yung actually yung first question ko, Doc Glo, may pagkakaiba ba yung pagpupuyat per se as compared do sa pagpupuyat dahil sa internet? Yes, yung kasi pagpupuyat sa internet, syempre ang dami nating pinaprocess dyan or maraming na-involved na system ng katawan. Especially the eyes, right? The occipital lobe is mostly at function and pati yung mga skin natin, yung skin cells natin, mas naapektuhan sila. So, mas nagkakaroon ng eye strain and then mas magiging irritable ka ngayon and mas impatient ka and pwedeng yung concentration mas lalong naapektuhan, pati memory. Most of the time ba, yung when you say na pagpupuyat dahil sa internet, gaano katagal dapat yung paggamit mo ng internet prior sa pagtulog mo? Yun ba yung the moment kung sabihin natin, a few minutes lang bago ka matulog, makukonsider na ba yun? Okay, ideally, mas maganda magbigay ka ng allotment ng like 2 hours before or 1 hour before na hindi ka, na mag-rest ka from the use of internet. Oo. Kasi or ang paggamit mo naman, mga 2 to 3 hours. Then with break yon like 15 minutes. Kasi nga yung naapektuhan yung sa mata natin and magkaroon kayo ng eye bags and then yung radiation din coming from the screen, no? So, yun. So, mas mahirap na talagang ginagawa mo to and madalas na addict ka na rin or you get addicted, no, sa pag-browse. Minsan, hindi ka naman talaga nagre-research eh. Madalas, you go to the social media right? So, and then, hindi mo na napapansin na masyado ka na na-absorb dun sa mga pagtingin pa lang ng mga pictures. And then, parang mamaya, you find yourself na, parang nawawalan ka na rin ng patience and wala ka ng concentration sa mga dapat mong gawin. So, mali pala yung ginagawang pampatulog, yung pag-check ng mga, mga Facebook o sa social media. So mas Madaming maganda, gumagawa. mas maganda bigyan mo ng time na ipahinga yung mata mo. Like, just closing your eyes will help before you really finally go to sleep. Kasi yung mga yun, parang mas nagiging active pa yung brain mo. Mas And then, na-excite. yes, mas na-excite, napaprocess, and mas nag-iisip ka pa, ay, sino na kaya yun? Ano na kaya nangyari sa kanya? Paano kaya nangyari na ganito na siya ngayon? Yung mga gano'n. So, parang gusto ko rin yata kung anong meron siya or kung ano yung nakita ko kanina. Tapos, ang gagawin mo, mas maghahanap ka pa. Ano kaya, ay, parang hindi ka pa matatahimik nun. Wala kang peace of mind. So, what you will do, ang tendency is magsa-search ka pa lalo. Diba? Mas lalo mo pang titingnan kung ano pa yung meron o kung ano pa yung hindi mo pa nakita. Doc, are we referring to, kasi ang pinag-usapan natin internet, so iniisip ko agad is mobile phone or computer or laptop, pag-research. Pero same effect, kasi sabihin natin, hindi mo ako nag-internet, pero kung gumagamit na ba ng mobile phones, it's the same effect din. Lalo na yun na nga yung mas natin di ba? Yun yung mas accessible sa atin, yung paggamit ng internet through the phone. So ngayon, imbes na napapahinga ka, kasi nga, importante yung tulog, it involves 5 hours nga kasi. Like, rest, restoration, repair, regeneration, and rejuvenation. So ngayon, kung hindi tayo nakatulog at medyo nakafocus ka sa internet before you sleep, what will happen? It will affect you like in 5 or 6 ways. Ano ang mga to? Like the 3 C's. It will affect the cell, division and repair. Another one, yung concentration mo, as sinabi ko kanina, and then yung consciousness mo, the level of consciousness. And kasi minsan kung ano pa yung naisip mo or nakita mo, pwedeng madala mo siya sa pagtulog mo. Like, yun nga, yung wala kang peace of mind. So, imbis na tahimik kang matutulog, pwedeng you tend to blurt out yung mga pangalan, kung ano ay nakita mo or kinainisan mo bago ka natulog. Yun. Physically ba, Doc, meron ding epekto to? Physically, yes. Oo, Yun yung sa eye skin, bags. eye bags.
sa skin natin. So, nagmamanifest din siya. Yes. Pero for someone na halimbawa ikaw, nakikita mo na friend mo or your one of your family members na talagang medyo, teka lang nag-a-addict na to sa internet, ano? Paano mo siya malalapitan, masasabihan na magkaroon ng intervention? Okay, to have the intervention, kailangan talaga yung mag-schedule ka rin ng oras. Mahirap to, no? Madaling sabihin, mas mahirap gawin. But a lot more time sa hapon hanggang like before dinner, for example. Kasi by 7, dapat, syempre, family time din yan. And time for yourself, time to eat well. No? Kasi minsan makikita natin, lalo na yung mga kabataan ngayon, kahit kumakain, nag-internet na pa yung rin, at mobile phone and you will tend to ask, what are you doing? Diba? Parang, or ano ba yan? Anong pinagkakaabalahan mo? Kasi parang, wala nang space talaga, no? So, kasi lahat na lang, kahit naglalakad sa kali, naglalakad sa tabi-tabi, naka-phone pa rin and naka-internet pa rin sila. So, have a discrete time naman. Alam mo dapat kung when to stop. You know? So, kung nandyan ka, kung may mga iba kang kasama, remind mo rin yung kasama mo na, hey, you know what? Kanina ka pa nandyan Parang hindi mo ba napansin mula nung umalis tayo sa bahay hanggang dumating tayo sa venue, you still keep on, doing internet or kung ano man yan, Facebook or Twitter or kung ano man. Sa Instagram. sa mga parents naman, importante talaga meron silang curfew, May Yeah. alat na schedule, Schedule time for lang, browsing. as much as possible. And kung makokontrol mo naman yung Wi-Fi, so you can, turn it off first, then like after an hour, then turn it on. So, it will help to discipline also your children and yourself. Oo, tayo rin. Kasi, nakaka-addict na nga rin siya. Actually, Even maganda adults naman will talaga get itong involved. social media age, itong internet age natin. But then again, anything that is na excess. sobra, in Yes, excess, everything becomes masama. easy. Yes. Siguro what you can do para maiwasan mo yung cellphone, by the time na matutulog ka na, charge it. Yeah, charge put it it on on. Pero silent minsan mode. kasi, Put it in even silent charge, mode ginagamit and charge pa rin. it away from you. Yes. Kasi minsan nag-charge sa tabi ng bed. So, ganun din. It's a matter of discipline talaga I have a question. How true na kapag kunwari natulog ka, although hindi mo ginagamit, pero nasa tabi mo naman yung gadget mo, may masamang Masama epekto kasi ba rin yung masamang daw? epekto It's yan. also bad. And in what way, Radiation Doc? and yun yung sa mga waves yung sa electrical waves na No, if I can nangyayari. share with you yung mom ni Jago before, kasi pagka manonood ng sine, she would just put the phone in vibrate mode dito sa may breast niya. After some time, na-diagnose siya here, same space, same Kung saan position niya sa nilalagay? nilagay, breast cancer. Yes. So, most Because of likely, the radiation. pwedeng hindi conclusive, pero syempre, we have to consider na may factor din yon. Meron talaga siyang Yes. like physiological, lalo na physiological effect. Saka, Doc, Yes. diba unconsciously, if your phone is there, unconsciously, you would... Gising pa rin you yung would- ano. Oo, you will still Yes. think na baka may nag-detect sa akin. or baka may nag-message nag-comment sa akin. dun sa So, hindi post ka- ko. Oo, so totally hindi ka pa rin nagiging free. Exactly, From the yeah. thought of, looking into your cell phone. In short, diba? you still tend to do information processing. That's like right. instead na magkaroon ka na ng quiet sleep, and go Siguro through bago matulog, the stages of sleep. wag na mag-post para hindi ka mag-iisip kung may kasi nag-like ba, may nag-comment. Yes. Kasi nga hindi mo malalaman na addict ka na pala, nahuhook ka na talaga dun sa mga yun. Kasi nga, everything that is too much is not really good. Ngayon tanong, marami kasi sabi nga ni Doc kanina, di ba, parang sometimes you have to discipline yourself. Pero Yes. we also have to accept na sometimes you want to do that, but you can't. Hindi mo magawa eh. Yes. Do you need It's to a matter seek- of control Oo, din. but do you need to seek attention if you cannot control yourself anymore? You've been Yes. trying for like 2 months, pero ganun pa rin. Andiyan na yung kaibigan mo. Yes. Dati sabi mo, tulungan mo ko. Pero nung dumarating ng talaga. time na inaaway mo na kasi nakikiilam siya sa'yo. Yan ba ang time na kailangan mag-seek na kami ng attention or help from the Yes, professionals? seek a professional and also yung mga kasama mo sana, kung meron ka pang kasama sa bahay, mas mahirap kasi pag mag-isa ka and wala talaga nagre-remind sa'yo. So, it's better na mag-seek ka ng professional help kasi you might be, leading to cyber addiction already. May nabasa lang ako na isang kinonduct na study sa States na parang tiningnan nila yung mga bata. I think nag-range ng until mga 14 years old yung kanilang mga pinag-aralan. And 30% of itong mga batang ito ay nagulat sila talagang
past midnight, ang dami pang text messages na exchanges. So it means marami sa kanila ang gising pa at yun ang ginagawa. At hindi mo nga malalaman, parang you don't realize it na, uy, 1 a.m. na pala. Dati umabot ka lang like 10 p.m. tulog ka na eh. Okay, so ideally talaga, sinasabi rin ng mga medical doctors, like from 10 p.m. to 2 a.m., tulog ka talaga ng mga oras na yon. Kasi yung force of gravity mas malakas. So, mapapansin mo, like 10 a.m., starting 10 p.m., 10 p.m., nilalabanan mo na yung antok eh. You feel sleepy but you tend to fight it off. So, yun yung mas nakakatanda. Ito yung mga long-term effects ng pag hindi pagtulog on time, like also being busy with the internet, yun, mas nabibilisan yung aging process natin. Tsaka Pati short yung attention memory, span, short ano? attention span, na babawasan din yung capacity natin to engage into long-term memory. Yung ating mga napag-aralan, yung ating natutunan, so puro short-term na lang. Pwedeng mas mabilis ka Kasi at the makalimot, click of your finger, Yes. you can get the information eh. Yes, and pwede ka maging careless, hindi mo napapansin. Asa ko naiwan yung yung susi ko? O kanina lang, Minsan nga yung salamin. Nasaan ba yung salamin Suot ko? pala. Nasa ulo. Sa ulo mo na pala. Yes. Asa ko yung wallet ko? Nandito pala. Madali kang magiging Guilty ako dyan makakalimutin eh. and maging Tsaka careless. emotionally also, pwedeng makasama yan sa kalagayan ng isang tao. Kasi pagka, di ba, puyat ka, katulad ni Mon, kanina ayaw niya magbigay ng hugot kasi hindi niya feel. Mood, Kasi yung mood niya, ayaw niya na. Yeah, nagiging the next masungit. day, nagiging Irritable. masungit ka. Lahat ng tao Tapos sinusungitan chain mo. effect na yan, Chain ano? reaction. And you do it again that night, the next night, the next So, night. yung miss good nagsungit vibes ka nawawala. na. Oo, nawawala Eh, yung diba? happiness. Kailangan positive vibes Nawawala and yung good happiness. vibes. Gusto mo man sumaya, ay hindi mangyari. Kasi it can be contagious talaga. So yung ating psychological or state of mental state natin makakaapekto at makakahawa sa ibang tao. Miss Glo, ito na, Doc Glo, ano po yung mga tips na maibibigay nyo sa ating mga addict sa internet, lalo na pagdating sa gabi at oras na ng bedtime para makaiwas sila sa ganitong klase ng habit? Okay, para sa mga nagiging addicted na masyado sa internet, isipin natin lagi, kahit i-research nyo, total, mahilig naman kayo sa internet, i-research nyo yung, like negative effects talaga ng sobrang into internet, no, pag-browse ng pag-browse ng mga ganito sa internet. And then yung bumawi tayo kasi sleep deprivation, mahirap 'yan na hindi mo gagawan din ng paraan kasi maraming maapektuhan na tao, pati sarili mo health-wise maapektuhan ka rin. And third, isipin natin na kailangan talaga natin ng tulog at space from everything else, no, like have a time for reflection, journalizing, baka yung pagsusulat natin, hindi na natin naayos, yung pagbabasa natin, hindi na tayo marunong magbasa. So dapat maging productive and very restful tayo before we go to sleep. And tandaan natin, kailangan talaga mag-undergo talaga tayo ng 4 stages of sleep and like from NREM to REM stage. Kasi pag hindi natin ginawa yun, ibig sabihin hindi rin tayo nakapag-restore and repair ng body natin, pati nerve cells natin, pati all the processes that we have to undergo to have a good physiological functioning. Dapat talaga conscious effort to on our Yes. part. Para dahil nga tulad ng sinabi ni Doc, physically, mentally, socially, emotionally, napakaraming epekto, masamang epekto kung ikaw ay magpupuyat ng dahil sa internet. Memory problems, aging, and learning problems too. Ayan, maraming salamat, Dr. Mariglo Thank you. Vicente, RGC, RP, Clinical Assessment Rehabilitation Psychologist. Maraming salamat po. Happy anniversary again! Thank you so much! Yes!